Teka naman. Subscribe naman yan. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ngayon ay maglilinis tayo ng barya. Dahil may nakita akong barya na mas marumi pa sa dati kong nilinis. Ito ay ang 1 piso 1972 Jose Rizal Filipino Series. At curious din ako mga kabarya kung totoo ba na ito ay magkukulay na puting ginto. Dahil naging popular ito noon, ito ay tinutunaw at ginagawang singsing dahil sa paniniwala na may halo raw itong ginto. Panoorin nyo na lang ang buong kwento sa nakaraang kong content tungkol dito. Kung inyong pagmamasdan, ang barya ay nilamon na ng dumi. Ang tawag sa dumi na to ay patina. Ito ay karaniwan dumi lamang na makikita sa tanso. Ito ay dahil sa oxygen sa hangin na tinatawag na copper oxide. At sa paglipas ng panahon, ito ay pakapal na pakapal hanggang sa lamunin na ang barya. At ito nga ang nangyari sa barya na to dahil ito ay gawa sa copper nickel zinc. Ang ating gagamitin sa paglilinis ay rotary tool. Ang aking bala ay bopping disc na improvise. At bago tayo magsimula ng paglilinis, laging tatandaan ang babala. Huwag linisin ang barya kung ito ay rare dahil babagsak ang presyo nito sa merkado na halos kalahati dahil karamihan sa mga kolektor gusto ang mga natural na dumi ng barya. At para sa ipang ating gagawing paglilinis, ang barya ay iipitin natin ng vice grip. At dahil itong aking hawak na barya ay common coin lamang at laspag na. At kung makikita nyo ang mga letra ay medyo pudpud na. At ang intensyon ko lang naman ay i-display at para naman maganda sa aking paningin, kaya ako ito lilinisin. Kung gusto nyong malaman ang tamang setup ng vice grip sa barya, may ginawa na ako niyan, panoorin nyo na lang. Sa paglilinis ng barya gamit ang rotary tool, ang diskarte lang naman ay huwag kayong manggigigil. Kapag ito ay lumapat sa barya, huwag mo itong didiinan, yung tamang dampi lang ng pagpapahal. At kung maaari, ito ay gawin mo in rotary motion. Pero pwede rin naman in straight motion. Basta ang sikreto, hindi ka gigil. Hindi ko ipapass forward ang ating gagawing paglilinis sa harapan ng barya o sa overs para masukat natin kung gaano ba talaga katagal ang paglilinis gamit ang rotary tool sa ganitong uri na napakaruming barya. Medyo challenging ang paglilinis sa mga singit-singit dahil matatanggal mo nga ang dumi pero baka mapudpud naman ang mga letra. Kaya hinay-hinay lang. Nakita nyo ba mga kabarya? Kumikinang at unti-unti nang nalilinis ang barya. Kulay puting ginto na ba? Tingnan natin mamaya pagkatapos. Oh, baka makalimutan nyo ha. Teka naman. Subscribe naman yan.
Tingnan natin ang resulta. Kitang-kita nyo naman mga kabarya. Actual na footage yan, hindi natin tinutot. Kitang-kita naman na luminis talaga ang barya. Nagkulay puting ginto ba? Kayo na lang ang makakapagsabi niyan. Pero isa lang ang sigurado. Luminis ang barya at puminang. Sa reverse naman, ipapass forward na natin ang paglilinis. Tingnan natin ang final result ng paglilinis ng buong barya. Kung malaki ba ang kanyang na-improve. Siguro naman mga kabarya sa ganitong kondisyon, pwede ko na itong i-display. Kaaya-aya na sa paningin. Pero wag niyong kakalimutan mga kabarya, maraming kolektor na natutuwa sa natural na dumi ng barya. Ang opinyon ko naman dyan, kung ang barya ay talagang rare o mahirap hanapin, dapat talaga na ito ay hindi nililinis. Pero kung common coin lang naman tulad nito at nanggigitata pa, abay syempre maganda naman sa paningin kung ito ay yung lilinisin. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Salamat sa mga nanood mga kabarya.